love stories. Lahat tayo ay may hindi magandang ugali dahil hindi naman tayo pinanganak na perpekto. Kaya nga mahalaga na sikapin nating mabago ang mga kapintasang iyon upang hindi tayo tumandang paurong. Ikaw kabarangay, anong hindi magandang ugali ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Dear Papa Dudut, kilala ang pamilyang Pilipino sa pagkakabuklod-buklod. Nasa kultura na po natin na magsama-sama 1 o 2 beses sa isang taon para magkumustahan sa pamamagitan ng reunion. Noong bata pa kami ng mga kapatid ko ay laging sinasabi sa amin ni Mama na pamilya lang daw ang matatakbuhan namin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Kaya dapat ay hindi namin sirain anumang relasyon ang meron kami sa aming mga kamag-anak. At kahit na nga ngayong matanda na ako ay dala-dala ko pa rin sa puso ko ang mga pangaral na yon sa amin ng nanay namin. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa mga kabarangay natin. Ako si Lana, kaka 34 ko pa lamang at taga Fairview, Quezon City. Isa ako sa mga libu-libong tagapakinig ninyo. Sa katunayan ay nahawaan ko na nga ang mister ko sa pagmamarathon ng mga istorya ninyo online. Bukod kasi sa mga aral at inspirasyon sa buhay na napupulot namin sa pakikinig sa Barangay Love Stories, nagsisilbi na rin po yung bonding namin ng asawa ko, Papa Dudut. Pero hindi love story namin ang gusto kong ibahagi sa kwento ko ngayong tanghali. Magsisimula ang lahat 3 years ago onwards. Dati kaming nakatira sa Navotas dahil mangingisda ang tatay ko. Doon na rin sila nagkakilala ni Mama at karamihan sa mga kamag-anak namin ay taga doon din. Masasabi ko na masaya at magulo ang kabataan ko kasama ang mga kapatid ko't pinsan. Hindi po kami mayaman pero laging pinaghahandaan nila Mama at ng mga kapatid niya ang Pasko at bagong taon kung saan ay nagsasama-sama kami para kumain at magpalaro. Yon ang kaugaliang kinalakhan ko. Kaya inakala kong perpekto ang aming pamilya. Ate Miriam, ano na? Ano na ba yon, Adora? Kailan mo planong pansinin yung nanliligaw sa'yo dun sa may water refilling station? Dinig ko, gustong-gusto ka raw nun. Tsaka, biyudo yun, kaya ayos na rin. Ano ba pinagsasasabi mo? Kilabutan ka nga. Bakit ako magpapaligaw ay may asawa akong tao? Santisimong babaeng to? Ay, alam naman natin na hindi na magtatagal yung buhay ng asawa mo. Manahimik ka nga. Matakot ka nga sa Diyos. May takot ako sa Diyos, ano? Lagi nga ako nagsisimba tuwing linggo at nagro-rosaryo gabi-gabi. Kung totoo yung sinasabi mo, sana alam mo sa sarili mo na masama yung iniisip mo. Hindi porke may sakit ang asawa ko ganyan mo natratuhin. Masyado ka namang ano. Ikaw lang naman inaalala ko. Ano nga ko inaalala mo? Siyempre, masarap kaya yung may kasama sa buhay lalo na pagtanda natin. Ako nga nakatatlo na eh. Madali kasi akong magsawa kaya pag ayoko na pinapalitan ko na. Ikaw yun. Magkaiba tayo. Mahal ko ang asawa ko. At kahit na ano mangyari, hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka may mga anak ako, hindi ko kailangan maghanap ng ibang kasama. Hindi naman garansya na makakasama mo pa dito sa bahay niyo yung mga anak mo, lalo na pag nagsipag-asawa na sila. Nandito na po ako. Wala na. Bakit ngayon ka lang, nak? Ay, heavy traffic po kasi kaya medyo ginabi ako. Tapos may hinuhukay pang kanal dun sa main road kaya isang kalsada lang yung nadadaanan. Hassle nga po eh. Uy, Tia, nandito po pala kayo sa bahay. Oo, nakikipagkwentuhan lang naman ako dito sa nanay mo. Talaga po? Gusto ko na nga paalisin tong tiyahin mo eh. Nakakainis kasi yung mga sinasabi. Grabe ka naman ate. Tungkol saan po ba yung pinag-uusapan nyo kung ayos lang malaman?
Ayos lang naman, pero baka pati ikaw ay mainis. Napakasulsul mo talaga. Bakit maiinis si Nana? Sigurado ako na pag nalaman niya baka nga matuwa pa siya at pasalamatan ako. Tungkol saan nga po kasi yun, Tia? May nagkakagusto kasi sa mama mo, yung may-ari ng water refilling station dun sa kanto. Biyudo yun. Malaki na rin ang mga anak. Sinabi ko lang naman dito sa nanay mo na magpaligaw na kasi syempre, hindi natin sigurado ang buhay. Sobra naman po kayo. Buhay pa po yung tatay namin. Konting respeto naman. Anong konting respetong pinagsasasabi mo? Bastos po kasi yung sinabi nyo. Ano bastos dun? Lahat bastos. Hindi ko alam kung paano nyo nakuhang sabihin yun eh. Alam nyo na nga may pinagdadaanan yung pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Imbis na mapagaan nyo yung loob namin, lalo nyo lang pinabibigat. Depende yun kung paano nyo tatanggapin. Minasama nyo. Kaya kasalanan nyo yun. Talaga namang, ayaw nyo pang tumigil ah. Huwag mo na lang patulan yung tiya mo. Baka hindi pa yan nakakapaghapunan eh. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo, Adora. Baka nga hinahanap ka na ng mga anak mo eh. Anong oras na oh? Uuwi naman talaga ako Pero, pautangin mo muna ako ng bigas. Gawin mo ng 3 kilo pero sa sunod na linggo na yung bayad Dali na para makauwi na ako. Papa Dudut, pangalawang kapatid ni Mama si Tia Adora. Sa 5 kapatid ng Mama, ang tiyahin kong ito ang hindi ko masyadong paborito. Matabil kasi ang dila niya kahit na lagi niyang sinasabi na prangka lang daw siya. Pero para sa akin ay magkaibang bagay po yun. At habang nagkakaedad ako ay lalo kong napatunayan kung gaano siya kasakit magsalita. Bukod doon ay napaka-insensitive din niya na tao. At patunay na doon ang pangbubugaw niya kay Mama sa ibang lalaki kahit na buhay pa naman. At ang malala pa ay may sakit ang tatay namin. Kaya nga gigil na gigil ako sa kanya ng gabing yon. Pero laging sinasabi ng Mama na pagpasensyahan ko raw ang Tia Adora ko. Sa kanilang 6 na magkakapatid, ito raw talaga yung espesyal. Premature raw kasi ito at sakitin kaya kung ano-anong gamot ang pinainom sa kanya noong bata pa lamang. Nasalinan din daw ito ng dugo noong minsang nagkadengge. Kaya siguro ganun yung pag-uugali niya. Ewan. Pero hindi talaga nakakatuwa itong tiyahin ko at kahit na anong pangunawa ang gawin ko ay dumarating pa rin yung puntong bigla na lamang may sumasanib sa akin na masamang espiritu para patulan ko siya, Papa Dudut. Ate, nandiyan ka ba sa tindahan nyo? Ay, Tia, kayo pala. Wala po si Mama, namalengke po. Ganun ba? Pwede ba akong makautang? Ano pong uutangin nyo? Panlaba lang sana. Sabong bareta tsaka powder. Samahan mo na rin ng sabong mabango, pampaligo tsaka shampoo at conditioner. Sige po, pero kailan nyo po planong bayaran? Grabe ka naman. Di ko pa nga nagagamit yung mga inutang ko. Tinatanong mo na kung kailan ko babayaran. Huwag nyo po sanang masamain. Siyempre, pinapaikot lang ni Mama yung puhunan ng tindahan. Babayaran ko naman kayo Masyado kong sigurista. Ilang beses nyo na po kasing sinabi yan, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong inaabot na pambayad. Yung inutang nyong bigas, sabi nyo babayaran nyo sa susunod na linggo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos pumatong na lang yun sa mga utang nyo nung nakaraang buwan pa. Madadagdagan na naman po ngayon. Wala na pong space sa listahan nyo, oh. Di isulat mo sa likod. Late-late na bagay pinoproblema mo. Huwag naman po kayong ganyang magsalita. Paano hindi ako magkakaganito? Akala mo ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo kamag-anak nyo naman ako. Kaya nga po pinagpapasensyahan namin kayo kapag delay yung bayad nyo kasi kamag-anak namin kayo. Ito na po yung mga kinuha nyo, Tia. Pinlastik ko na rin para di na po kayo mahirapang bitbitin. Ay, salamat naman. Buti naisip mo yan. Walang anuman po. Ingat po kayo. Sandali. Maalala ko lang. Parang malapit ka nang mag-birthday, di ba? Po? Opo. Sa susunod na buwan na yon. Buti pa kayo naalala nyo. Ako kasi nakalimutan ko na. Syempre, tanda ko lahat ng birthday ng mga pamangking ko, no?
Okay po. Pero ilang taong ka na ba sa birthday mo? 30? Hindi po, 32 na po ako noon. Nako, lalagpas ka na pala sa kalendaryo. May masama po ba doon? Lalo na hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala sa mama mo. Kailan mo ba kasi planong mag-asawa? Asawa agad? Wala pa nga po akong boyfriend. O di sige, boyfriend. Kailan ka ba magbo-boyfriend? Tia Adora. Oo. Wag mo na akong lilinyahan na wala ka pa namang hinahabol na deadline kasi ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka na bumabata. May expiration yung matres nating mga babae kung plano mo magkaanak. Baka mahirapan ka na. Sige ka. Ay, alam ko naman po yun. Alam mo naman pala bakit hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Siguro babae gusto mo, no? Huling check ko sa sarili ko, lalaki pa rin naman po. Kaya nga lumandi ka na. Gayahin mo ako. Talo pa kita Ano pong gagayahin ko sa inyo? Yung mabilisan yung pagpapalit ng mga lalaki? Hoy, sobra ka naman sa sinabi mo. Huwag niyo na po kasing problemahin yung tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Darating din po tayo doon. Baka nga magulat na lang kayo kasi naunahan ko na kayo magpakasal. Ay, nakakainis ka naman Alis na nga ako rito bago pa masira ang araw ko. Sige po, ingat po uli kayo. Baka makatapa kayo ng jackpot, lalong masisira araw nyo. Papa Dudut, taon-taon na lang laging kinukumusta ni Tia Adora kung kailan ko planong mag-asawa. Yun bang parang may pa-countdown siya na malapit na raw lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. Akala mo naman ay may makukuha kong premyo sakaling magka-boyfriend na ako o makapag-asawa tulad ng gusto niyang mangyari. Kahit na sanay na ako sa mga tanungan niyang ganon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin mapigilang ma-stress lalo na may pinagdadaanan ng pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Tapos ay sumasabay pa talaga siya. 5 ang mga anak ni Tia Adora, 25 anyos ang panganay at 8 taon naman yung bunso. May naging karelasyon siyang mga lalaki at nagkaanak sa mga ito, pero kapwa hindi nauwi sa kasalan. Bale sa una niyang kinasama 3 ang naging anak niya at sa pangalawa naman ay 2. Hiwalay na rin naman siya doon at noong mga panahong yon ay meron na siyang boyfriend na mas bata sa kanya ng 15 taon. 43 years old na ang tiyahin ko at 28 naman na yung boyfriend niya. 3 taon lang ang tanda sa panganay niya. At lagi niyang binibida na talo pa raw niya ako dahil sa edad niyang yon ay may asim pa siya at ibubuga sa mga lalaki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa tiyahin ko. At kahit na may sinasabi sa kanya yung iba naming kamag-anak dahil sa pagiging bida-bida niya, ay hindi ko na yon ginagatungan pa lalo't hindi ganoon yung tinuro sa amin ng mga magulang namin. Kaya nga sa abot na makakaya ko ay pinapalagpas ko na, Papa Dudut, ang mga sinasabi ng tiya ko at pinagpapasa Diyos ko na lamang na sana'y magbago na siya. Mabilis na lumipas ang 2 linggo pero hindi bumuti ang lagay ng tatay namin. Sa katunayan ay labas-masok na rin siya noon sa ospital at nagsimula lang yon sa ubo at lagnat na nauwi sa pulmonya. Noong huling beses na dinala namin siya sa ospital ay huling beses na rin pala na makikita namin siyang buhay, Papa Dudut. Ang sakit mawala ng magulang pero inisip na lang namin na nakapagpahinga na siya sa piling ng Panginoon. Pinagtulungan naming magkakapatid ang burol at libing ng tatay namin. Kahit na malungkot ang aming pamilya ay nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na makasama si Papa ng ilang taon bago niya ito bawiin sa amin. Kahit na iniwan na kami ng tatay namin, nanatiling matatag ang aming pamilya. Nangako kami ng mga kapatid ko sa isa't isa na hindi namin pababayaan ang mama namin. Pero lagi namang sinasabi ni mama na kaya niya ang sarili niya at ayos lang daw kung gusto na naming mag-asawa o bumukod. Malalaki na rin kasi kami at nasa tamang edad na rin. Tapos na rin kami sa pag-aaral,
may pinagkakakitaan namang maliit na tindahan si mama. Pero pinangako ko sa sarili ko na habang wala pa akong asawa ay babantayan ko ang mama namin at aalagaan ko siya. Mabilis nga na lumipas ang 3 buwan at nakarating sa kaalaman ko na patuloy pa rin kinukulit ng tiyaheng ko si mama na magpaligaw, gayong wala na raw naman ang tatay namin. Grabe kung hindi ba naman talaga tinamaan ng lintik, Papa Dudut. Alam mo, malapit na akong mapikon dyan sa tsahin mo, nak. Ang kulit! Panay bugaw sa akin doon sa biyudong may-ari ng water refilling station dyan sa kanto. Sinabi ko na ngang hindi ako interesado, pilit pa rin ang pilit. Bilib nga po ko sa inyo kasi hanggang ngayon hindi pa kayo napipikon kay Tia. Mapipikon pa lang, sabi nyo. Ang haba rin ng pasensya nyo eh. Oo naman. Kasi iniisip ko pa yung mararamdaman niya. Kilala mo naman yung tiya mo. Napakabalat sibuyas. Opo, pero siya nga hindi niya iniisip yung nararamdaman nyo. Kamamatay lang ni Papa pero gusto niya na agad na palitan nyo. Kahit nga nung may sakit pa lang ang papa nyo, sabi na siya ng sabi tungkol sa bagay na yon. Sa susunod, sasabihin ko na talaga sa kanya na kung gusto niya, siya na lang yung magpaligaw doon. Total, sanay naman siya na maraming nagkakagusto sa kanya. Ay opo, proud pa nga siya na marami pa rin daw nagkakandara pa sa kanya kahit na may jowa na siya. Wala naman akong pakialam do kasi buhay niya yon. Ang akin lang sana, wag niya na akong idamay. Kahit na wala na ang papa nyo, hindi ko yun ipagpapalit sa iba. Kontento na ako na siya lang yung lalaking minahal at pinakasalan ko. Hindi ko na kailangan kumilala ng ibang lalaki, no? Sana maintindihan ni Tia na hindi lahat ng tao katulad niya. Yun bang hindi mapakali kung walang lalaki? Pero ako lang naman to. Matanda na rin kasi ako kaya ayoko na talagang pumasok sa panibagong relasyon na yan. Kaya lang ikaw, bata ka pa at hindi ka pa nai-in-love. Ang akin lang naman, may plano ka ba mag-asawa o mag-boyfriend man lang? Meron naman po. Yung totoo, may naliligaw po sa akin, Ma. Talaga? Isagutin mo na yan! Hala si Mama oh, naliligaw pa nga lang. Natuwa lang naman ako kasi ngayon mo lang sinabi na may nanliligaw sa'yo. Kaya nga sana wag mo nang patagalin, ha? Hindi na uso yung inaabot ng ilang buwan. Sagutin mo na agad para maipakilala mo na rin sa amin ng mga kapatid mo. Naku, matutuwa yung mga yun. Huwag po kayong mag-alala kasi feeling ko, siya na talaga. Matagal na rin kasi niya akong gusto. Ako lang yung nagtataboy sa kanya nung una. Talaga? Bakit mo naman siya tinataboy? Kasi naiinis ako sa pagiging mahangin niya. Pero habang unti-unti ko siyang nakikilala, nalaman ko na mabait naman pala talaga siya. Maginoo at magalang. Sigurado ako magugustuhan niyo rin siya sakaling ipakilala ko na siya sa inyo. Kung ganon, excited na ako. Basta balitaan mo ko sakaling sinagot mo na siya, ha? Magluluto ako ng masarap pag pumunta siya rito sa bahay natin. Sige po. Pero pwede ba ngayon na kayo magluto ng masarap? Namimiss ko na po kasi yung special sisig niyo eh. Nung nakaraang araw pa ako nagkikrave nun. Nako, at naglambing na nga atong anak ko. Sige na po. Ako na magbabantay sa tindahan habang nagluluto kayo. Damihan niyo po ng sili ah. Gusto ko yung maanghang. Oo, nadamihan ko talaga para pag humingi yung tiya mo ay mapaltos yung bibig niya sa anghang. Manaman! Joke lang. Pero kilala mo naman yung tsahin mong yun. Kahit 5 bahay yung layo sa atin, naaamoy niya pa rin kung ano yung niluluto nating ulam. Lalo na kung masarap. Oo nga po. Maya-maya pupunta na siya rito na may dalang platito. Oo, tapos masahol doon may panibago na naman siyang uutangin sa tindahan natin. Ay, nako! Si Adora talaga! Papa Dudut, tuwang-tuwa si Mama nang malaman niyang merong nanliligaw sa akin. Sa katunayan ay gusto na raw niyang sagutin ko yon para naman may pakilala ko na sa kanya. Sa totoo lang ay matagal na kami nag-uusap nitong katrabaho ko. Masugid ko na talaga siyang manliligaw pero hindi ko lang masyadong pinapansin.
Akala ko ay mawawala na lang yung pagkagusto niya sa akin pero ako yung biglang nagkagusto sa kanya. Siguro'y ginayuman niya ako pero hindi naman ako nagrereklamo. Masarap naman talagang ma-in love kaya nga pagkalipas lang ng 2 linggo, Papa Dudut, ay binigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. As usual ay nakarating sa buong angka namin na sa wakas ay may boyfriend na ako. At nung araw nga na dinala ko siya sa bahay para ipakilala kay mama at sa mga kapatid ko, abay biglang umiksena si Tia Dora. Nakala mo'y kung sinong nakapagtanong sa boyfriend ko. Ang malala ay tungkol pa sa personal niyang buhay ang mga tinanong ni Tia. Katulad ng ilan silang magkakapatid, may business raw ba ang mga magulang ni boyfriend at kung magkano raw ang sinasahod niya. Katwiran ni Tia Adora ay concern lamang daw siya sa akin. Kung kaya ba niyang buhayin ang pamangkin niya kapag nagpakasal na kami. Nakakaloka. Hindi nagtagal ay na-engage kami ng boyfriend ko at nagpakasal na rin kami, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay may bahay na kami na binigay ng parents ng asawa ko sa kanya. Pero i-renovate pa lang namin kaya sa bahay muna kami tumira. Kasama si mama lalo na noong nabuntis ako. Inabot din ng 1 taon ang renovation pero dahil cesarean ako ay pinili ko muna magstay sa bahay namin para maalagaan ni mama. Ang hirap din kasing kumilos kung ako lang mag-isa. Lalo na at sariwa pa yung tahi ko. Pero nakaraos din naman ako at hindi nagtagal ay sumapit yung araw ng pagpapabinyag namin sa aming baby. Pero hindi ko akalain na pati yon ay guguluhin ni Tia Adora nang mag-imbita siya ng sandamakmak niyang mga kazumba sa binyag ng anak ko para makikain, Papa Dudut. Naman yun, Lana? Bakit ganun lang? Kakaunti yung pinakain mo dun sa mga kazumba ko. Sabi nung isa, hindi raw sila nabusog. Mawalang galang na po, Tia Adora. Pero hindi ko naman po kasalanan kung pumunta sila rito eh. Hindi ko naman sila inimbita. Kayo lang naman po yung nagsama sa kanila rito. Alam niyo namang may iba pa kaming bisita. Bisita rin naman sila. Mga kazumba ko nga yun. Eh di sana kayo yung nagpabinyag, saka kayo rin yung nagpakain. Ano sinabi mo? Alam nyo, buti na lang talaga may extra money pa kaming mag-asawa para magdagdag ng pagkain. Kasi nakakahiya naman kung pinalis namin yung mga bisita nyo kanina. Pero imbes na magpasalamat kayo sa akin o kahit man lang humingi ng pasensya dahil masyado kayong pabida, nakuha nyo pa talaga akong awayin kasi hindi nabusog yung mga kazumba nyo? Nasa tamang pag-iisip po ba kayo? At ako pa talaga yung pabida? Sumusobra ka na ha? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ko. Hindi ko po nakakalimutan yon. Kaya nga kahit na nakakabwisit kayo, nagtitimpi ako sa inyo. Pero hindi ko na talaga kinaya ngayon. Hindi naman kami mayaman kaya nga binadget namin yung pagkain sa binyag ng anak namin. Para lang sana yun sa mga kinuha naming ninong at ninang at sa mga kamag-anak. Pero anong ginawa nyo? Nagsama kayo ng ibang tao tapos gusto nyong pakainin ko silang lahat? Sobra namang kagarapalan yan. Kasalanan ko bang kulang yung budget nyo? Sana kasi pag nagpapabinyag kayo, pinaghahandaan nyo. Ako pa pala ngayon yung garapal? Nang dahil lang doon? Aba, nakakasama ka ng loob ah. Ay wow! Kayo pa talaga yung masama ang loob? Kamusta naman kaya yung pakiramdam ko? Naisip niyo man lang ba yun bago sumama ang loob niyo sa akin? Feeling ko hindi, kasi ganyan naman kayo. Wala kayong pakialam sa ibang tao, kahit mga kamag-anak nyo. Kasi sarili nyo lang yung palagi nyong iniisip. Hindi totoo yan ha, huwag kang mag-imbento. Hoy Adora, ginawa mo pa talaga sinungaling yung anak ko? Halos lahat ng kamag-anak natin alam yung pag-uugali mo. Huwag mo namang kampihan yung anak mo, Ate Miriam. Sinong kakampihan ko, ikaw? Alam mo matagal kong iniwasan na masaktan ng damdamin mo Kaya hindi kita madalas pinapatulan.
Nagtitimpi ako sa'yo kasi magkapatid tayo at ayoko masira ang relasyon natin pero nakakainis ka na talaga. Pati binyag ng apo ko hindi mo pinalagpas. Ano ba kasing kinakagalit nyo? Pagkain lang naman yon. Kahit siguro ano talagang paliwanag namin, hindi mo maintindihan yung punto rito. Hay nako, ewan ko sa inyo mag-ina. Makakarating sa iba nating kamag-anak na inaway nyo ko at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Tingnan natin kung hindi kayo masira sa kanila. Lalo ka na, Ate Miriam. Akala mo kung sino ka. Di magsumbong ka. Gusto mo samahan pa kita? Grabe ka na talaga sa akin Yung ugali mo ang mas grabe. Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin pinagkatandaan. Sana naman bago ka mang-insulto ng kapwa mo, matuto ka namang manalamin nang sa ganon, makita mo rin kung gaano kadumi ang pag-uugali mo. Ang hirap sa'yo, masyado ka nagbubulag-bulagan. Tama po si Mama. Sana ma-realize nyo yon bago pa mahuli ang lahat. Wala akong dapat ma-realize dito kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang mali. Ang yayabang nyo porque umasenso lang kayo ng konti. Tandaan nyo na laging binababa ng Diyos ang mga mapagmataas. Wala pong nagmamataas dito. Kung meron, baka kayo. Sumusobra ka na talaga, Lana. Hindi mo na ako ginalang. Hindi ka rin kasi marunong gumalang sa iba. Kaya paano ka igagalang ng anak ko? Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Sige na! Mabuti pa nga. Ayoko na makita yung mga pagmumukha nyo. Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na pagsalitaan ng masakit ang tiyahin ko dahil sa ginawa niya. Walang respeto na kung yon ang gusto niyang itawag sa akin pero harap-harapan na niya akong binastos dahil sa ginawa niya. Mabuti na lang talaga at nagawan pa rin namin ang paraan na mapakain ang lahat ng mga in-invite niya na wala naman sa listahan namin. Pero syempre napagastos kami ng malaki ng asawa ko. Hindi naman kami mayaman kaya nga hanggat maaari ay binabudget namin ang aming pera. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naggalit at nagtampo sa akin si Tia Dora. Hindi niya ako kinausap at narinig ko na lamang na chinichismis niya kami ni Mama sa iba naming mga kamag-anak, Papa Dudut. Pero mas marami siyang sinasabi tungkol sa akin na kung ano-anong hindi magaganda sa pandinig tulad ng maramot daw ako, gahaman, at hindi na aasenso. Alam ng mga kamag-anak namin na hindi yon totoo dahil matulungin akong tao. Pero sinabi ng mister ko na wala naman daw akong dapat na patunayan kasi alam din naman nila kung gaano kagarapal ang tiyahin namin. At habang tumatagal, Papa Dudut, imbis na magbago ay lalong lumalala ang ugali niya sa pagiging tsismosa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide na kaming lumipat sa bahay namin ng mister ko bago pa ako mapanot sa stress dahil kay Tia Adora. At laking luwag sa dibdib na sa wakas ay malayo na rin ako sa kanya. Pero syempre challenging din dahil nasanay na ako na nasa tabi ko si Mama. Bukod doon ay nami-miss ko rin sila ng mga kapatid ko kaya nga madalas akong tumatawag sa kanila sa bahay. Mabuti na lang dahil lagi rin nila kaming binibisita ng mag-aama ko para naman mabawasan ang lungkot ko. Marami ako narinig na kwento tungkol sa lugar namin nung umalis ako pero ang pinaka-highlight talaga doon ay ang pakikipagtana ni Tia Adora sa ibang lalaki. Na nakilala lang daw niya sa isang dating app isang buwan pagkatapos kong umalis sa Navotas. Oo, iniwan niya ang mga anak niya. Yung mga bata pa ay kinupkop at inalagaan ni Mama. Naawa naman daw kasi siya lalo pa at may sarili na ring pamilya ang panganay na anak ni Tia. Kaya walang titingin sa iba na mga pinsan ko. Wala namang kaso sa akin yon dahil naaawa din ako sa kanila. Para na rin kahit papaano ay may kasama si Mama sa bahay at pagbabantay ng tindahan niya, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Tia Adora, no?
Hindi na ba talaga siya uuwi? Kawawa naman po yung mga anak niya. Ewan ko. Wala sabing nakakaalam kung saan siya pumunta. Hindi rin naman magawang tumawag kahit man lang kumustahin yung mga anak niya. Grabe. Hindi ko akalain na meron palang mga magulang na kayang abandonahin yung mga anak niya para lang sa isang lalaki. Kaya nga eh. Lahat kami ng iba mong tiyahin at tsuhin nagulat din. Ano pong sabi ng boyfriend ni Tia? Yun nga. Nalaman namin na hiniwalayan na niya pala. Kasi raw napansin niya ng lalaki na. Bukod doon, ginagatasan lang daw siya at madalas awayan kapag wala siyang maibigay na pera. Kawawa rin. Pero buti na lang natauhan. Kasi bata pa naman yun. Baka makakilala pa siya ng mas matinong babae na pwede niyang pakasalan kesa dun sa tiyahin mo. Ay, si Tia po talaga yung may problema rito. Hindi siya mapakali pag wala siyang ibang lalaki. Kaya siguro lagi silang naghihiwalay ng mga kinakasama niya noon. Ay oo. Madalas yan silang nag-aaway noon. Matindi. Sa sobrang tindi, nagkabaranggayan pa sila. Ay lalo na yung tatay ng 3 niyang anak. Pinapatulan talaga nun si Adora. Hindi rin nagpapatalo pero sa huli sumuko rin sa ugali ng kapatid ko. Ako nga na ate niya sumusuko rin sa kanya. Pero dahil sa ginawa ni Tia, mga anak naman niya ang apektado. Kaya nga, sa sobrang awa ko dun sa mga magkakapatid, iniisip ko ng kupkupin. Tama lang naman po yung ginawa niyo kasi wala na rin namang titingin sa kanila. Oo nga, kasi yung panganay ni Adora may asawa at sarili na ring pamilya. Pero kinokontak naman po ba kayo? Oo, lagi nga kinukumusta yung mga kapatid niya. Sabi niya sa akin pupunta raw siya sa bahay sa susunod na linggo. Mag-iipon lang daw sila ng pamasahe. Bakit po? Saan na ba sila nakatira ngayon? Umuwi pala sila ng probinsya ng asawa niya, dun sa Bohol. Naku, ang layo na rin pala ng tirahan niya. Oo, pero lagi naman siya nakikipag-usap sa mga kapatid niya sa cellphone. Lalo na ngayon. Kahit siya hindi rin makapaniwala sa ginawa ng nanay nila Sabi pa nga niya sa akin na baliw na raw si Adora. Pero sana ma-realize ni Tia na mas mahalaga pa rin ang mga anak niya kaysa dun sa bago niyang lalaki. Sana nga. Kaya lang dinig ko, mapera rin yung bago niya Kaya siguro nakipagtanan siya ron. Matakot pa rin siya sa karma. Baka isang araw singilin na lang siya ng kapalaran dahil sa pag-abandona niya sa mga anak niya. Sana nga talaban ng konsensya yung tiyahin mong yun para maisip niya pa rin yung tama. Kasi sabi mo nga baka makarma siya. Mas nakakatakot yun, nak. Opo, Ma. Kaya nga po gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kahit iniwan na tayo ni Papa, kami pa rin ang mga kapatid ko yung priority nyo. Oo naman. Kasi mga anak ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Napapalitan at pwedeng iwanan ng mga lalaki. Pero ang mga anak, hindi. Alam ng tatay nyo na ganun yung prinsipyo ko. Kaya siguro natakot siya magloko nung nabubuhay pa siya. Pero hindi naman manluloko ang papa nyo. Mahal na mahal ako nun at mahal na mahal ko rin siya. Mahal din po namin kayo, Ma. Salamat po uli sa lahat-lahat. Lalo na sa pag-aalaga niyo sa akin ngayong may sarili na rin akong anak. Papa Dudut, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganong klase ng ina. Yun bang kayang iwan ang mga anak para lang sumama sa ibang lalaki? Tuluyan na ngang nawala ang katiting na respeto ko kay Tia Adora dahil sa ginawa niya sa mga pinsan ko. Ang hirap lang kasi na lagi raw siyang hinahanap ng bunso niyang anak. Wala namang maisagot si Mama kundi ang umalis at baka hindi na bumalik pa. Papa Dudut, awang-awa ako sa pinsan kong yon dahil nakakatulugan na lang daw ang pag-iyak. Lumipas pa ang 1 taon at hanggang sa sumapit itong 2024 around March nang makarating sa amin ang balita na may kamag-anak daw kaming nakakita kay Tia Adora na nasa Taytay Rizal at namamalimos na. Pero hindi raw nila nakausap dahil paglapit nila ay mabilis daw itong tumakbo papaalis. Nag-alala naman kami ni Mama nang malaman yon kaya kami na mismo ang pumunta noon at nagbaka sakali na makita namin siya. Pinagtanong-tanong namin ang kinakaroonan niya at makaraan nga ang 1 buwan na paghahanap ay may nakapagturo naman kung saan siya matatagpuan. Dinala kami ng aming paghahanap sa isang maliit na paupahang kwarto sa bayan ng Angono. Doon namin natagpuan.
ang aming hinahanap. Pasensya na kayo ate, kasi hindi pa ako nakakapag-ayos ng bahay. Kakagaling ko lang sa pagtitinda kaya medyo pagod pa ako. Hindi ko lang din kasi akalain na mahahanap niyo ko rito. Wala namang kaso kung magulo pa tong nirerentahan nyo. Hindi naman kami maarte ng anak ko. Pinuntahan talaga namin kayo dito nung nalaman namin na may nakakita raw sa inyo na kamag-anak natin na namamalimos. Totoo po ba yun, Tia? Oo, pero isang beses ko lang ginawa yun. Oh, bakit ka umiiyak, Adora? Desperado na kasi ako noon eh. Wala nang tindahang nagpapautang sa amin eh. Gutom na kami ng anak ko. Ilang araw na kaming hindi kumakain. Wala rin kaming malinis na tubig na pwedeng inumin kasi pinutulan na kami nung may-ari ng nirerentahan namin. Ha? Grabe naman yun. Ilang buwan na kasi kaming hindi nakakabayad ng renta kaya tama lang daw na putulan niya kami ng tubig at kuryente. Tapos palalayasin niya na sana kami kung wala pa ako maibabayad kaya nga dumilihensya na ako sa pamamalimos. Hiyang-hiya ako pero tiniis ko na lang kasi nga para rin naman yun sa amin ng anak ko eh. Kaso doon ko nga nakita yung isa nating kamag-anak. Lalapitan niya sana ako pero natakot ako kaya tumakbo ako palayo. Bakit mo kasi siya tinakbuhan? Sana noon pa lang nahanap ka na namin at nalaman na namin ang sitwasyon mo. Nahihiya ako. Ayokong maging usap-usapan niyo pag umuwi ako sa atin. Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kamag-anak natin kasi kasalanan ko naman eh. Siguro nga ito na yung karma ko kasi iniwan ko yung mga anak ko. Ang sama-sama akong ina. Tahan na po, Tia. Lahat naman tayo nakakagawa ng mali eh. Pero sobra-sobra yung pagkakamaling nagawa ko. Piruin mo, inabandon ako yung mga anak ko para sumama sa ibang lalaki. Kaya siguro pinarusahan ako ng Diyos kayo nang kunin niya sa akin yung anak ko. Anong ibig mong sabihin? Namatay na yung anak namin nung nakaraang buwan lang, ate. Mahapaging langit. Nagkasakit siya. Lumala kasi hindi ko agad nasugod sa ospital. Tapos, huli na nung nadala ko. Ang hirap. Ang sakit mawala ng anak. Tapos humingi ako ng tulong sa barangay para maipalibing yung anak kong namatay kasi walang-wala talaga ako. Hindi ko na nga siya naiburol. Tapos, yung natirang pera sa donasyon nila sa akin ginamit ko pampuhunan para makapagtinda-tinda ako. Pinakiusapan ko rin yung may-ari ng nirerentahan ko na huwag akong paalisin kasi baka sakali na ako matulog. Buti na lang naawa siya sa akin. Bakit kasi hindi ka na lang umuwi sa atin sa Navotas? Hinihintay ka rin ng mga anak mo. Nahihiya nga kasi ako sa inyo. Siguradong pagtatawanan ako ng iba nating mga kamag-anak. Hindi nila gagawin yon pag nalaman nila mga pinagdaanan mo. Pasensya ka na kasi naduwag din talaga ako. Hanggang ngayon, hiyang-hiya ako sa inyo ni Lana pero buti na lang din na nahanap niyo ako. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo gustong makita at makausap para humingi ng tawad. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Wala na yun sa amin ni Mama, Tia Adora. Napatawad ka na namin. Kaya nga nung nalaman namin na nakita ka ng kamag-anak natin dito sa Rizal, nagpursige kami na hanapin ka para kamustahin. Hindi lang namin nakalain na ganun na pala katindi yung pinagdaanan mo. Pero tandaan mo, Tia, nakasama mo na kami ngayon at hindi ka na mag-iisa.
Tama si Lana. Kaya umuwi ka na sa bahay. Kasi hinihintay ka na rin ng mga anak mo. Miss na miss ka na nila, lalo na yung bunso mo. Oo, ate. Uuwi na ako. Miss na miss ko na rin sila. Papadudot awang-awa kami ni Mama sa mga sinapit ni Tia Dora. Ayon pa sa kanya ay naging malupit daw ang kinakasama niya noon. Noong nagtanan sila ay dinala siya nito sa Rizal. Nagsama sila at nabuntis pero 3 buwan pa lamang ang tiyahin niya or tiyan niya nang magloko ito at iwanan na siya. Nalaman niyang nagsisinungaling lang pala ito sa kanya noong sabihin itong mapera ito kasi may negosyo. Masyado raw nasilaw sa pera sa Tia Dora kaya nagpauto siya rito at hindi na nakapag-isipan ng tama. Kaya nga noong karmahin siya at magkasunod-sunod ang kamalasan sa buhay niya ay pinagsisihan niya ng husto ang mga kasalanan niya. Sa ngayon, Papadudot, nasa Navotas na ulit ang tiyahin ko kasama ang mga anak niya. Nagkapatawaran na rin naman sila kaya masaya na rin kami para sa kanila. Tinulungan din siya ni Mama na makapagsimulang muli sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan para ipagpatuloy ang pagtitinda niya. Kaya nga meron na ring pinagkakakitaan si Tia Dora na siyang pantustos niya sa mga pangangailangan nila ng mga anak niya. Ang laki ng pagsisisi niya sa buhay dahil naging gahaman siya at garapal. Ilang beses niyang sinabi sa akin na gusto na niyang magbagong buhay at masaya ako kasi nakikita ko naman na sinusubukan niya talaga. Tulad ng sinabi ko ay napatawad ko na siya sa mga kasalanan niya sa amin. Sa huli, pamilya pa rin namin siya at pamilya ay laging nagtutulungan at hindi nagtatanim ng galit sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lana. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang kasal ay hindi mapaghihiwalay ng mga suliranin, lalo kung hindi hahayaan ng mag-asawa na masira ang relasyon nila. Pero minsan ay may mga kasal na sa pananatili mo rito ay ikaw na mismo ang masasakal. Ikaw, kabarangay, gaano ka kahandang tiisin na makisama para lamang hindi masira ang inyong pamilya? Dear Papadudot, hello po, kung hindi nyo na maitatanong ay isa po ako sa mga libu-libong kabarangay na lagi nakatune in sa Barangay Love Stories. Sobrang ganda po kasi ng mga kwento na tinatampok ninyo kaya hanggat maaari ay wala po akong pinapalampas. Tapos naisip ko na magpadala din po ng storya sa programa ninyo para maibahagi sa iba ang buhay ko. Bago ako magtuloy-tuloy sa pagkikwento ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lorelai, 32 years old at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sa isang tindahan ng Lucky Charm at souvenirs sa Ungpin Street sa Binondo, Manila. Papadudot, meron po akong 2 anak sa asawa kong si Melmar at kinasal kami noong early 20s namin. Kaya siguro ay hindi ko na rin na-enjoy ang pagiging dalaga dahil sa maaga akong naging isang ina. Pero wala naman po akong pinagsisisihan kasi pangarap ko naman po talagang maging isang ina at bumuo ng pamilya kasama si Melmar. Masaya ako lalo noong isinilang na ang panganay namin bagaman ikahos kami sa buhay dahil wala pa kaming ipon o ni maayos na mapagkukunan ng pera noon.
Nagtatrabaho po bilang tubero ang asawa ko pero may pagkakataon na umi-extra siya sa construction kapag walang nagpapaservice. Hindi po pare-pareho ang kita niya at minsan sapat. Mas madalas ay kulang kaya sumasala po kami sa pagkain at pangangailangan ng baby namin. Pero sa kabila ng lahat ay nairaos namin ang mga unang buwan ng pagkakaroon ng anak. Pero pagkalipas lamang ng 1 taon ay nabuntis na naman ako sa aming pangalawa, Papa Dudu. Aray ko! Ay, sakit ng balakang ko. Melmar! Hindi mo ba naririnig yung anak natin? Kanina pa umiiyak ko. Kakabagin na yan. Hoy, Melmar! Tintik ka, naka-earphone ka palang mokong ka. Aray! Anak ka ng teteng naman, Lorelai. Bakit mo ako binatukan? Sa lakas ng batok mo, Tahan na, nalaglag tuloy anak. isang earphone ko. Nandito na si Mama. Pag dito gumana, yari ka talaga sa akin. Ang daming ganyan sa Divisoria. Bumili ka ng sangtusena, ilaga mo tapos iulam mo sa kanin. Ang dami mong sinasabi. Eh yung sinabi ko bago kita binatukan, naiintindihan mo ba? Sige, uulitin ko para sa'yo. Sabi ko, kanina pang ngawa ng ngawa tong anak mo sa tabi mo pero hindi mo pinapansin. Paano? Basic ka na naman kaka-cellphone. Baka bintang ka naman. Dahil lang ako umako ng cellphone. Saka mali ko ba dyan sa anak mo? Bigla na lang umiyak. Eh kanina, naglalaro lang naman siya mag-isa dyan. Nakuha mo pa mga tuwira ng ganyan samantalang dapat mas iniintindi mong anak mo kaysa sa ibang bagay. Tingnan mo, kailangan ko patuloy bumangon para lang puntahan si baby. Kita mong nahihirapan ako maglakad dahil lang ang laki na ng tiyan ko. Napaka-irresponsable mo talagang tao ka. Ako pa talaga responsable dito? Samantalang ikaw to maghapong nakabuka ka kahihiga. Hindi mo na nga ako magluto ng pagkain. Puro na lang ako nagluluto pag uwi ko galing sa trabaho. O di kaya panay pabili mo ng lutong ulam sa labas na akala mo may pinatabi kang pera sa akin. Ang kapal din naman ng mukha mong isumbat sa akin ng mga bagay na yan. Eh samantalang hindi naman mangyayari yan. Kung di mo ako agad binuntis ulit. Mag-iisang taon pa lang ang panganay natin tapos magkakababy na ulit tayo. Para ka kasing kuneho. Bakit ka nagre-reklamo? Nasarapan ka rin naman ah. Isira pala ulo mo eh. Mas siraulo ka. Alam mo, napakasama ng ugali mo. Hindi ko naman ginusto na mabuntis agad pero tinanggap ko yon dahil anak pa rin natin ang dinadala ko. Ang gusto ko lang naman, Melmar, tulungan mo ako. Lalo ngayon nahirap akong pagsabayin ng pagiging nanay sa panganay natin at pagbabuntis ko. Tapos gusto mo pang intindihin kita? Inutil ka ba? Hindi mo ba kaya pagluto sarili mo? Kailangan laging ako? Naku, yan ka na naman sa linyahan mong yan. Baka pag may nakarinig sa'yo ng mga kapitbahay natin, isipin inaapi ka. Ano, ikaw lagi bida? Tapos ako kontrabida? Sige na, lagi na akong masama, ikaw na mabait. Sa sobrang bait mo, buti buhay ka pa. Ah, ganun ah? Rico, bakit mo na naman ako binatukan? Eh kung tapusin na kita na magkita na kayo ng tsuhi mong si Satanas, ano? Gusto mo? Paano mo nasasabi sa akin yung mga yan nang hindi man lang kinikilabutan? Asawa ba talaga kita? Kala mo siya hindi nagsasalita na masasakit. Hoy Lorelai, huwag ka nga magmalinis. Ikaw nga nananakit ka pa eh. Tapos kung umasta ka, kala mo santo ka na hindi nagkakasala. Kapal mo! Hindi ako nagmamalinis. Sinasabi ko lang ang totoo. Tsaka sinong hindi mapipikon sa mga pinagsasasabi mo? Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo na ganyan na makikita nila sa'yo? Gusto mo ba talagang ikahiya nila na ikaw ang tatay nila paglaki nila? Matagal pa yon. Di pa nga nakakalakad yung panganay natin. Tapos nasa tiyan mo pa lang yung pangalawa. Masyado mo naman pinangungunahan ng lahat. Ha? Ay naku, Melmar! Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Ang sakit mo sa ulo! Lalo lang ako nai-stress sa'yo, buwisit ka! O ayan! Kita mo? Pati anak natin sumang-ayon sa akin. Tahan na anak. Halika, kargahin ka ni Mama.
Tara, doon na lang tayo sa kwarto. Ayoko makitang mukha ng tatay mong ulupong. Nasusuka ako. Hoy! Magluto ka muna ng hapunan natin! Bahala ka sa buhay mo! Kainin mo yung cellphone mo! Ang sabi ng matatanda, mas makikilala mo raw ang isang tao kapag nakasama mo na ito sa iisang bubong. Tama po yun dahil sa loob ng isang taon namin ni Melmar bilang mag-asawa at magkasama, sa nirerentahan naming maliit na kwarto ay napansin ko na po na ubod ng tamad sa mga gawaing bahay ang mister ko. Hindi lang yon, napakakalat din niya. Yung mga umog niyang damit, ultimo brief na sinusuot niya ay basa na lamang niyang iniiwanan sa kung saan saan. At ako pa talaga ang dadampot para ilagay sa labahan namin. Bukod doon ay kapag wala siyang service ay palagi ko lang siyang nakikitang nakatambay sa sala namin at nanonood ng TV o di kaya ay nagsi-cellphone. Papadudot ni hindi siya nagluluto ng pagkain namin at ako pa talaga ang kailangang lumabas para mamalengke para may makain kami. At kahit umiyak ng umiyak ang panganay namin ay nagbibingi-bingihan po si Melmar kesyo ayaw niya raw maabala sa kung anuman ang inaatupag niya. Siyempre papadudot sinubukan ko rin naman na kausapin ng maayos ang mister ko dahil yun ang normal na ginagawa ng mag-asawa. Pero ewan ko ba, ang hirap niyang umintindi at madalas nangangatwiran pa siya. Pakiramdam ko tuloy minsan na dalawa na ang anak ko dahil mas pasaway pa siya sa panganay namin. Isa pang bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung pag-aamok niya ng away tuwing nasa impluwensya siya ng alak papadudo. Kung batok-batukan niya ako ay akala mo ay hindi niya ako asawa at parang hindi ako buntis. Nakaka-stress. Tagay pa! Melmar, ano ba? Wala ka na sa inuman, nasa bahay ka na. Ha? Ano nangyari yun? Bumili pa ng 1 litro ang kumpare ko. Iinom pa kami. Wala nang bumili dahil lahat kayo lasing na. Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay na hinahalikan mo na raw ang simento dahil sa kalasingan, hindi ko pa malalaman na nakikipag-inuman ka na namang abnormal ka. Akala ko pa pupunta ka lang sa lamay. Bakit may inuman? Nabuhay yung patay kaya may painom. Baliw! Ang tulis ng buto mo sa kamay, impacta ka! Nagsinungaling ka na nga sa akin tapos pinipiloso mo pa ako. Alam mo bang alalang-alala ko kung nasan ka na? Hindi ko pa maiwan ang anak natin kasi walang magbabantay. Buti ka mo na pakiusapan ko ang kapitbahay natin para samahan ang panganay mo. Tapos hinanap kita. Bakit ka ba kasi nagpakalasing ng ganyan? Happy-happy lang naman. Happy-happy? Ay ipapaalala ko lang sa'yo na nung isang gabi, kulang na lang gumapang ka sa kalsada para lang makauwi sa bahay natin. Tapos amoy suka ka pang buwisit ka. Hirap na hirap ako noong asikasuhin ka dahil masahol ka pa sa sanggol. Hindi ka man lang naawa sa akin. Mapapaga ang panganganak ko sa'yo ng damukol ka. Dapat kasi hinayaan mo na lang ako matulog sa kalsada nun kung isusubat mo lang sa akin ang pag-asikaso mo. Parang di mo ako asawa. Nagtataka talaga ako kung bakit ganyan ang trato mo sa akin. Kaya inggit na inggit ako sa mga kumpare ko kasi mababait ang mga misis nila. Samantalang yung sa akin, parang bruha. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, pwes, mas masahol pa dyan ang tingin ko sa'yo. Ang malas ko na ikaw pa ang naging asawa ko. Ano sabi mo? Pakiulit nga. Aray! O ano? Masarap bang mabatukan? Di naranasan mo na rin na hindi masayang nababatukang linti ka. Tumigil ka na! Pinagsasabihan lang kita! Pinagsasabihan na may kasamang pang-iinsulto. Tama ba yon, ha? Kung hindi ka kasi ganyang klase ng tao, sana hindi rin ako magbubunga nga ng ganito. Kung responsable ka lang sanang tatay, hindi tayo lagi mag-aaway. Kaso hindi! Mas inuuna mo pang ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya? Ano lang ba kami ng anak mo rito, estatwa? Ano lang ba ako sa bahay na to? Katulong mo?
Ang swerte mo naman yata! Pinipikon mo talaga kung babae ka! Di ka ba talaga titigil kakaputak? Paduduguin ko na yung bibig mo! Pinagli ka ba sa puwet ng manok? Gabing-gabi na, nagbubunga nga ka pa! Matulog ka na nga! Baka hindi kita matansya! Naaalibadbaran na ako sa kakatalak mo! Tatalakan talaga kita kasi hindi ka makaintindi! Kailangan kasi ulit-ulitin para maintindihan yung utak mong biya! Sobra ka na! Gusto mo yata talaga magmumog ng sarili mong ngipin, no? Halika nga rito! Kung makaputa ka, kala mo naman ang laki ng pakinabang mo rito, hayop ka! Ngayon ka magtatala! Dali! Ano? Dali ba? Inggit po ako sa mga babae na mahal ng kanilang mga mister. Kasi si Melmar kahit na hindi pa nagtatagal simula nang ikasal kami ay pakaramdam ko po ay nagbago na't nawala na ang amor sa akin ng asawa ko, Papa Dudut. Siguro dahil na rin sa edad at palibasa ay pareho kaming maagang naging magulang, pero bakit ako? Niyakap ko naman po ang pagiging nanay matapos naming magkaanak. Pero bakit siya ay hindi niya magawang isakripisyo ang kalayaan niya at madalas siyang magbuhay binata? Ganon ba talaga ka-unfair ang kapalaran dahil pakiramdam ko ay mag-isa lamang akong nagtataguyod ng pamilya namin? Akala ko katulad ng mga napapanood sa pelikula o nababasa sa nobela ang pag-aasawa. Yung bang perpekto at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaso ay iba pala sa tunay na buhay, Papa Dudut. May mga sitwasyon na malayong malayo sa mga telepantasyang alam ko dahil ang totoo ay mas mahirap at mas masalimuot ang buhay may asawa. Ang akala ko noon kapag kinasal ako sa lalaking mamahalin ko habang buhay ay magiging masaya na ako. Pero bakit pakiramdam ko ay nakatali ako sa taong hindi na magbabago para sa kakabuti ng pamilya namin at puro sarili lamang ang iniintindi? Papa Dudut, sakal na po ako sa kasal namin ni Melmar at gusto ko na siyang hiwalayan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Siyempre hindi po ako pwedeng magpadaig sa emosyon ko at gumawa ng bagay na posible kong pagsisihan sa dulo. Kaya nga kahit sakal na ako sa kasal namin ni Melmar at sa pakikisama sa kanya ay tiniis ko po yun hanggang sa makapanganak ako, Papa Dudut. Umasa po ako na sa pagdating ng bunso namin ay mas magiging responsableng tatay si Melmar, na kahit papaano ay babawas-bawasan niya ang pagiging buhay binata dahil dalawa na ang anak namin. Kaso umasa lamang ako sa wala dahil nagkamali ako, Papa Dudut. Kung tamad na si Melmar sa loob ng bahay namin, mas lalo siyang naging tamad. Hirap na akong intindihin ang pamilya namin, alagaan ng dalawa naming anak at pagsilbihan ang mister ko na walang kusa at palaging pinagsasabihan. Hindi ko po alam kung saan ako nagkulang, kakapaalala sa kanya ng mga bagay-bagay na dahilan pa nga ng aming madalas na pag-aaway. Ayoko po na lumaking walang kinikilalang tatay ang mga anak ko, Papa Dudut. Kaya kahit paulit-ulit akong binigo ni Melmar ay hindi ko pa rin siya sinukuan. Inunawa ko po ang ugali ng mister ko at ako nag-a-adjust kung kinakailangan. Ayoko na rin kasi na nag-aaway kami dahil hindi magandang kalakhan ng mga anak namin ang ganong uri ng sambahayan. Tuwing gabi bago ako matulog ay palagi po akong nagdarasal sa Diyos na sana ay hipuin niya ang puso ng mister ko para maging responsableng tatay at padre di pamilya para sa amin. Hindi ko naman po kailangan ng perpektong lalaki, matagal ko nang isinantabi ang konseptong yan dahil walang ganon sa tunay na buhay. Sapat na sa akin yung mabait, marespeto at masipag. Pero kahit isa sa mga yon ay walang-wala sa mister ko, Papa Dudut. Kapag po may pagkakataon na hindi ko na kaya ang sitwasyon, nakakahanap ako ng kapanatagan at kaluwagan ng dibdib kapag dumadalaw kami ng mga anak ko sa bahay ng Lola Janet ko na siyang madalas kong puntahan
noong kabataan ko, Papa Dudut. Okay na ba ang pakiramdam mo? Kahapon nag-text ka sa akin na masakit ang ulo mo. Akala ko nga hindi kayo matutuloy sa pagbisita sa akin ngayon ng mga apo ko eh. Pwede ba namang hindi? Miss na miss ko na po kayo, Lola Janet. Tsaka ayos na po ako. Huwag kayong mag-alala. Ay miss ko na rin kayo, Lori, apo. Pero bakit ganyan ang tono at itsura mo? Sabi mo ayos ka lang. Pero ang kaso, mukhang hindi. May problema ba kayo ni Melmar? Ay, Lola. Parang hindi naman po kami nawala ng problema ng asawa ko. Hindi na po naging maayos sa bahay namin. Ano bang ibig mong sabihin? Pwede kang magbanggit sa akin kung nahihirapan ka na. Baka mapayuhan kita, apo. Nagsisisi na po ako na pinakasalan ko yung walang kwentang taong yun. Siguro, ito na ang parusa sa akin ng Diyos dahil naging suwail akong anak. Ang Diyos, namamalo para tayo matuto. Pero hindi siya nagpaparusa. Siguro, sinusubok lang kayo, kaya nyo yan nararanasan. Ewan ko po kung pagsubok pang matatawag tong pinagdadaanan namin ng asawa ko la. Kasi kahit anong pagpapakatatag ko, parang gusto ko nang sumuko. Ang hirap pong karelasyon si Melmar. Daig niya pa ang mga anak namin. Para ako nagkaroon ng isa pang panganay na hindi ko siya maasahan sa lahat ng bagay. Kapag humingi ako ng tulong sa gawaing bahay o pag-aalaga ng mga anak namin, lagi sasabihin, pagod siya. Kahit ang totoo, nakahilata lang naman siya pag wala siyang service o trabaho sa construction. Para na nga akong parot kakaulit sa mga sinasabi ko sa kanya. Ako na lang ang naririndi sa sarili kong boses. Sinubukan nyo na bang pag-usapan ang problema mo sa kanya? Kung usap lang po la, kotang-kota na ako kay Melmar. Kaso ewan ko ba sa taong yun? Para lang ako sirang plaka kasi hindi naman siya nakikinig. Tapos mandala siya patong galit na akala mo ang laki ng kasalanan ko. Nagpapaalala lang naman ako. Minsan, ganun talaga ang mga lalaki. Kasi madalas hindi nila matanggap na mas magaling tayong mga babae sa kanila. Pero sana apo, kung pwede nyo pang ayusin ni Melmar, ayusin ninyo. Oo naman po, Lola. Hindi ko naman po hahayaan na masira ang pamilya namin dahil lang sa paulit-ulit naming pag-aaway ni Melmar. Kung kaya ko pang magtiis, gagawin ko. Kung kailangan ko pang habaan ang pasensya ko, gagawin ko. Ganyan nga, apo. Proud ako sa'yo kasi mature ka na mag-isip. Kasi lagi po kayong nandyan para gabayan ako. Pero naisip ko, ang sarap ulit maging bata. Pag tinitingnan ko nga po ang mga anak ko, nasasabi ko sa sarili ko na ang swerte nila kasi wala silang iniisip na problema. Kasi ang mga matatanda ang namomroblema. Nakakapagod po palang tumandala. Hindi ko rin kasi na-enjoy ang kabataan ko kasi nga, maaga ako nag-asawa. Ngayon ko mas naiintindihan yung galit sa akin ni Mama at Papa noon. Siguro nangyayari na nga pong sinabi nila sa akin na hindi kami magsasama ng matiwasay ni Melmar. Naku naman bata ka, nagpapaniwala ka sa ganon. Hindi yun totoo. Kung may nasabi mang hindi maganda sa'yo ang mga magulang mo noon, yun dahil masama ang loob nila. Pero alam kong pinagsisisihan na nila yon. Walang magulang ang gustong hindi maging maayos ang buhay ng kanilang mga anak. Sana nga po kasi hindi talaga mawala sa isip ko la. Pakiramdam ko hindi kami magiging okay ni Melmar kahit anong pagsisikap ang gawin ko. Yung parang hinihintay ko na lang na sumuko ako sa relasyon namin at bumitaw. Huwag mo na kasing pag-aksayahan yung nararamdaman mo ng oras. Huwag mo na rin masyadong isipin para hindi mangyari. Ika mo nga, hindi mo hahayaan na magkasira kayong mag-asawa. Gumawa ako ng suman at puto kasi nga pupunta kayo ng mga anak mo. Ay madali ka, may kinanaw akong kaping barako. Uy, sakto. Nagugutom na rin po ako eh.
Papadudot nanay po ng mama ko si Lolo or Lola Janet at nakatira lamang siya malapit sa bahay namin. Natatandaan ko pa na madalas akong tumambay noon sa kanila dahil masarap siyang magluto ng kakanin. Bukod doon ay para sa akin ay kakampi ko po ang lola ko kapag pinapagalitan ako ni mama. Hindi po kasi ako masunuring bata noon at palaging may rason ang mga magulang ko na magalit sa akin. Tapos nung maaga ako nag-asawa ay nagalit sila sa akin lalo na ang mama ko dahil tinalikuran ko sila at hindi ko tinapos ang pag-aaral ko. Mahirap lamang kami noong araw pero nagsisika po ang mga magulang ko na mapagtapos ako kaya nga ang laki ng pagkadismaya nila nang suwayin ko sila papadudot. Tandang-tanda ko pa ang sinabi sa akin noon ni mama na hindi raw kami magsasama ng matiwasay ni Melmar dahil sa pagiging makasarili naming dalawa. Bilang anak ay masakit para sa akin na isumpa ng mismong mga magulang ko. Kaya nga nang magkaroon ng komplikasyon ang pagsasama namin ng asawa ko ay naisip ko na marahil iyon ang katuparan ng sinabi nila sa akin na hindi kami magsasama ng matiwasay. Siyempre binanggit ko po yon kay Melmar bago kami ikasal pero hindi siya naniwala roon at pinangakong hindi yon mangyayari. Kaya lang dahil sa takbo ng aming relasyon ay hindi ko na alam kung paano pa maniniwala sa mga pangako niyang napako na papadudot. Buti na lamang dahil nakakausap ko ang lola ko at napapayuhan niya ako ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-aasawa. Sa bagay kumbaga sa binhi ay mura pa lamang ang pagsasama namin ni Melmar at malamang na sinusubok lamang kami kaya importante na manindigan kami sa pangako naming magsasama. Sa hirap man at sa ginhawa. Kaso ewan ko ba, kung kailan kasi nagkakaroon ako ng kaunting katiwasayan sa dibdib ay palagi po kaming binabato ng mga pagsubok sa pamilya at relasyon namin ng asawa ko. At isa na siguro sa pinakamalaking dagok na pinagdaanan namin ni Melmar ay yung nang babae siya, papadudot. Mukha mo? Wala ka na nga kwentang tatay sa mga anak mo? Nakuha mo pa mang babae? Ano ba kasi pinuputok ng butsi mo? Ang aga-aga nang bubulaw ka. Nakuha mo pa talaga magtanong? Tignan mo to! Sinad sa akin ang kumpare mo tong video ng inuman nyo? Kitang-kita rito nakikipaglaplapan ka sa babaeng yan? Subukan mong sabihin hindi ikaw yan! Ipapakain ko sa'yo tong cellphone ko! Ang bobo talaga na kumpare ko na yan. Tatanga-tanga. Sabi na wag videoan eh. O ikaw, bakit ka ba nagwawala dyan? Para halik lang naman eh. Masama ba yun? Aray! Siraulo ka! Ikaw ang siraulo! Kahit kailan ka pa talaga nakapag mo! Tinatanong mo pa kung anong masama doon. Ikaw ang tanga at ikaw ang bobo! Hindi yung kumpare mo! Sabihin mo, ha? Sino yung babae na yan, Melmar? Ha? Bakit ka na makalingkis sa'yo? Ang dami mong tanong. Dada ka ng dada. Pero itong sasabihin ko sa'yo ha. Mas nag-enjoy ako kasama yung babaeng yun kasi nilalambing niya ako. Hinahagod niya ang pagod ko. Samantalang ikaw, daig pang nanay ko kung bungangaan ako. Hindi ka na ba titigil kaangal-ngal ha, Lorelai? Naririndi na ako sa'yo. Hindi ako magkakaganito kung sana may kwentang tao ka. Napakawalang niya mo. Lagi mo na lang hindi iniisip ang mararamdaman ko. Nakakaya ka! May pamilya ka na nagbubuhay, binata ka pa! Kesa yung pakikipag-inuman mong iniintindi mo, intindi mo mga anak mo! Ako, ewan ko sa'yo, ang dami mo satsat. Kaya nawawalan talaga ako ng gana sa relasyon to eh. Nang dahil dyan sa bunganga mong walang preno. Ikaw lagi ang sumisira sa araw ko, alam mo ba yan? Anong ako? At paano naging ako? Masyado mo na akong napapabayaan. Hindi mo na ako inaasikaso. Hindi mo ba napapansin na mas madalas akong wala at kasamang tropa ko? Kasi sila masaya ka banding. Samantalang kayo ng mga anak natin, lagi na lang pinapasakit ang ulo ko. Pabira, kapag wala akong pasok, obligado akong pansinin kayo dito sa bahay. Dapat nagpapahinga ako nun. Napakapulpul talaga ng katwiran mo! Malamang dapat bigyan mo kami ng oras tuwing wala kang pasok. Kasi yun na lang ang araw na nakakasama mo kami ng mga bata. Tapos magre-reklamo ka pa? Pangklase ka talaga mag-isip? Para kang walang pamilya.
pamilya kung umasta? Mas gusto ko pa nga mawalan na lang ako ng pamilya eh. Kung katulad nyo lang din na makakasama ko sa isang bubong. Ano ka mo? Bawiin mo yung sinabi mong hayop ka! Bawiin mo! Wala akong babawiin, baliw! Alam mo kung bakit? Sino ba namang matinong gugustuhin makasamang katulad mong palengkera? Wala! Grabe, napakamalas ko sa'yo, Lorelai. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Ang kapal mo! Kumalas ka na sa lagay na yan! Mas malas ako sa'yo! Sumpa ka, Melmar! Lumayas ka rito, demonyo ka! Magsama kayo na babae mo mukhang kubeta! Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan kasi aalis talaga ako sa bahay na to. Mabuti pang makasama ko yung sinasabi mong mukhang kubeta kesa sa'yo na walang kwenta. Buisit! Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko bukod sa pagkasuklam sa lalaking mahal at pinakasalang ko, Papa Dudut. Ewan ko kung saan kumukuha ng kapal ng pagmumukha si Melmar para ipamukha sa akin na kapalit-palit ako at hindi karapat-dapat na mahalin kagaya ng ibang babae na nasa maayos na relasyon. Awang-awa ako sa sarili ko dahil nanliliit po talaga ako, Papa Dudut. Hindi ko rin inakala na siya pa mismo ang magpapamukha at magpaparamdam sa akin ng bagay na yon, matapos nga niyang ibida na ipinagpalit niya ako sa iba. Sa kabila ng lahat, nagpaka-martir ako. Makalipas lang kasi ng ilang linggo matapos kong palayasin si Melmar sa bahay namin, dahil sa matinding galit ay pumayag po akong umuwi siya at makisama ulit sa amin. Hinahanap na rin kasi siya ng panganay namin. Nagdesisyon naman ako na huwag ipaalam sa pamilya ko, lalo na sa Lola Janet ko, ang problema namin mag-asawa dahil kung merong mang dapat umayos noon ay kami po yun ni Melmar. Kaya nga kahit mabigat sa dibdib ay sinubukan ko pong makipag-ayos at patawarin ang lalaking nanakit sa puso ko. Kaya lang ewan ko ba, hindi po ako totoong masaya na kahit kasama ko siya ay hindi ako panatag at pakiramdam ko ay nawala na rin yung respeto ko sa kanya. Simula nang traidorin niya ako at yurakan niya ang aming kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nila kapag mahal mo ang isang tao ay handa kang tiisin ang lahat para lamang hindi siya mawalay sa iyo. Kasama na doon ang mga kakulangan niya at pagkakamali sa nakaraan na pinatawad mo matapos niyang magbalik loob sa iyo at sa pamilya niyo. Ganun po kasi ang eksaktong ginawa ko nang tanggapin ko ulit sa pamilya namin si Melmar, Papa Dudut. Araw-araw ay lagi ko pong kinukumbinsi ang sarili ko na pagsubok lamang ang pinagdaraanan namin. Na balang araw ay mapagtatagumpayan namin ang lahat ng yon nang magkasama at magkahawak ang mga kamay. Lagi rin sa aking sinasabi noon ng Lola Janet ko na para tumibay ang bakal ay idinadaan yon sa apoy. Yun po ang pinanghawakan ko, Papa Dudut. Para isiping magiging maayos din ang lahat sa pamilya namin ni Melmar. Pero aaminin ko na may mga gabi na umiiyak ako. At hindi ko alam kung masyado lang akong nagiging emosyonal o talagang hirap na ako noon sa sitwasyon ko. Alam nyo kasi yung pakiramdam na kasama ko nga si Melmar sa isang bubong, na asawa ko siya sa batas ng tao at Diyos pero parang ang layo naman namin sa isa't isa. Nang mga panahon na yon ay nanlamig na naman sa akin ang mister ko sa hindi ko malamang dahilan. Tinamad na rin akong alamin kasi inabala ko ang sarili ko sa pag-intindi sa mga anak namin. Bukod doon ay nagtitinda na rin ako ng mga pagkain sa umaga para may pera akong panggastos sa mga panahon na hindi nagiging sapat ang kinikita ni Melmar, Papa Dudut. Kaya nga hindi ko na pinagaksayahan ang panahon na alamin ang pinagkakabalahan niya at nang sabihin sa akin ni Melmar ang pasabog niya ay kulang na lang ay gumuho ang mundo ko. Dahilan para masaktan ako ng husto at gustuhin ko po siyang ibaon sa lupa, Papa Dudut.
ko na alam gagawin ko sa'yo, Melmar. Paulit-ulit kong kinekestyon ang sarili ko kung saan ako nagkulang sa relasyon natin. Pinatawad naman kita noon ng babae ka. Pinabalik kita rito sa bahay natin at sa buhay ng mga anak mo. Pero ano tong sinukli mo? Nabuntis mo, kabit mo? Pasensya na, Lorelai. Nangyari na eh. Alam nga naman talikuran ko responsibilidad ko sa magiging anak ko sa kanya, di ba? Ayokong lumaki na walang kinikilalang tatay ang bata. Paano ang mga anak natin? Kung nag-aalala ka sa anak mo sa labas, ano mas inisip mo mga anak mo sa akin? Sa lagay parang mas gusto mo pang pakisamahan ng nanay ng bastardo mo kaysa sa akin na legal mong asawa? Ay, sorry pero tama ka. Yun nga ang gusto kong mangyari. Tingnan mo, napakawalang hiya mo talaga. Anong magagawa ko? Hindi na kita ganun kamahal. Ayoko naman na patuloy ka pang lokohin. Total, nakikita ko rin naman na hindi na tayo maayos katulad ng dati. Nagtitiis na lang tayo sa ugali ng isa't isa. Kaya ano pang silbi na magsama tayo? Alam mo, pwede ko naman sustentuhan ng mga anak natin. Magtatrabaho akong mabuti. Pero mula ngayon, magsasama na kami. Ang kapal ang mukha mo magdesisyon ng ganyan. Sarili mo na lang talaga ang iniisip mo. Hindi ka man lang ninenervyo sa mga pinaggagawa mo. Sana mamaya paglabas mo ng bahay, lamunin ka ng lupa. Sige, magsalita ka ng mga ganyan. Pag nagkatotoo yan, mawawalan ng tatay ang mga anak mo. Bahala ka. Apakabastos mo! Hindi ka na nagbago! Mas lumala ka pa ngayon! Hindi ko maintindihan kung bakit nakuha mo kami pagpalit ng ganun-ganun na lang. Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo? Wala ka na ba talagang hiya? Hiya-hiya pa, di na uso yun. Ikaw nga kung makatala ka, kahit umabot na doon sa kabilang barangay, wala kang pakialam eh. Tinitiis ko lang yung bunganga mo parang Armalite, parang ang ratrat. Saka pag naghiwalay tayo, wala ka nang bubungangaan. Ayaw mo ba nun? Isipin mo na lang mga anak natin, kahit wag na ako. Naririnig mo ba yung mga linyahan mo? Hoy, wala ka sa teleserye. Hindi ko naman kakalimutan ng mga bata. Dadalawin ko pa rin sila rito sa bahay. Ang timonyo mo talaga. Iiwan mo talaga akong palakihin na mag-isa mga anak natin, tapos ikaw magpapakasarap ka dun sa babae mo mukhang kubeta? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ano na lang sasabihin ng pamilya ko? Ng nanay at tatay ko? Pinatunayan mo lang na tama sila nang sabihin nilang hindi magiging matiwasay ang pagsasama natin kasi ikaw ang sumpa sa pamilyang to. Ayan ka na naman sa mga pamahiin yung bulok ng pamilya mo eh. Kung may sumpa man dito, yang bunganga mo yon. Kung nananahimik ka lang dyan eh, di sana tapos na itong usapan na to. Mga simpleng bagay, pinapakomplika mo. Kaya tama talaga ang desisyon kong iwanan ka eh. Kasi hindi ko na talaga matiis ang ugali mo. Kung alam ko lang na bungangera kang lintik ka, sana hindi na lang ako nag-aido sa harap ni Mayor. Manahimik ka na! Buisit ka! Mas buisit ka! Makalayas na nga sa lintik na bahay na to. Asiwang-asiwa na ako sa pagbumukha mo. Ay, hindi na ako makapaghintay na gumising sa umaga na walang maririnig na sermon galing sa'yo. Hayop ka, Melmar! Ano bang kasalanan ko? Saan ba ako nagkulang? Bakit ko kailangan ko masaktan ng ganito? Kapag may relasyong natatapos ay meron namang nagbabalik. Yun po ang naging dahilan kung bakit naglakas loob akong humingi ng tawad sa mga magulang ko, Papa Dudut. Inamin ko po sa kanila mga pagkakamali ko at pagiging padalos-dalos sa pag-aasawa, kaya naman kahit masakit sa akin na iniwanan kami ni Melmar ay masaya naman ang puso ko dahil tinanggap at pinatawad ako ng pamilya ko. Siyempre masaya rin po si Lola Janet dahil hindi na lamang siya ang pwede kong hinga ng tulong o payo kapag kinakailangan ko ng saklolo. Aaminin ko, Papa Dudut, na malungkot pa rin ako pero wala akong hindi kakayaning alang-alang sa mga anak namin ni Melmar. Na kahit nawala na siya, na kahit pinili niya ang babae niya ay hindi ako magmumukmok dahil meron akong rason para magpatuloy sa buhay. Yun po ang mga bata, kaya nga naghanap po ako ng trabaho, Papa Dudut. At iniwanan ko ang mga anak ko sa mama at papa ko. Inalagaan naman nila ang mga apo nila na hindi nga nagtagal ay mas naka-close nila.
Lagi rin po akong kinakausap ni Lola Janet at pinapayuhan tungkol sa sitwasyon namin. Kaya hindi ko rin po maramdaman na nag-iisa ako ng mga panahong dapat ay kasama ko si Melmar. Kumusta ka naman sa bago mong trabaho, Apo? Maayos naman po, La. Masaya po mga kasama ko at nag-e-enjoy po ako. Halata nga kasi gumaganda ka. Naku, baka naman may nanliligaw na sa'yo doon, ha? Wala po, La. Hindi ko po priority ang magpaligaw o pumasok sa isang relasyon pagkatapos ng nangyari sa amin ni Melmar. Aminin ko parang na-trauma po ako kaya gusto ko na lang mag-focus sa mga anak namin. Kahit naman sino matatakot nang sumubok ulit makipagrelasyon kung katulad lang ulit ni Melmar ang makakasama mo sa iisang bubong. Grabe, pinagtanggol ko pa naman ang relasyon ninyo. Lagi kong sinasabi na ayusin ninyo ang pagsasama ninyo alang-alang sa mga bata. Pero siya pa talagang sumira. Parang kulang sa bakuna yung dati mong mister. Alam mo, pwede mo siyang sampahan ng kaso dahil sa ginawa niya sa'yo. Kasal kayo, hindi ba? Opo, pero wala na rin kwenta at aksaya pa sa oras yun, Lola. Mas yung trabaho ko ang focus ko ngayon. Iba rin kasi yung kumita ako ng sarili kong pera. Ayoko namang iasa sa mga magulang kong pagkain naming mag-iina. Ay tama rin naman. Pero hindi ka ba nalulungkot, Apo? Nalulungkot pa rin naman po. May mga gabi na hindi ko kinakaya, iniiyak ko na lang. Marami mga tanong ang sumasagi sa isip ko, Lola. Bakit ganun lang kadali kay Melmar na iwanan kami ng mga anak niya? Hindi ba niya kami minahal? Hindi ba ganun kalalim ang pagmamahal niya para sa amin para ipagpalit na lang sa iba? Kaya lang habang iniisip ko po yun, sumasama lang ang loob ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ayaw na sa amin ni Melmar, ayaw na rin namin sa kanya. Hindi ko kailangan ng duwag na asawa. Tama yan, Lorelai. Yung mga anak nyo na lang muna ang isipin mo sa ngayon dahil mas importante sila. Ang babata pa nila para maintindihan ng mga pinagdaraanan mo. Pero naniniwala ako na sila rin ang magiging kakampi mo pagdating ng panahon. Hayaan nyo na lang yung si Melmar. Kakarmahin at gagabain din yung taong yan. Bahala na po ang Diyos sa kanya, Lola. Tama! Pero basta kapag kailangan mo kami, nandito lang kami para sa'yo, Lorelai. Hindi mo kailangang solohin ang problema kasi meron kang pamilya na matatakbuhan. Kaya nga maganda na rin na nasa puder kayo ng magulang mo. Sama-sama na ulit kayo. Tayo! Mas nakakabanding ko rin ang mga apo ko sa tuhod. Tama po kayo, La. At sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron akong pamilya na handang umalalay sa akin sa panahon ng kagipitan. Mabuti na lang hindi pa huli ang lahat. Akala ko kasi hindi na po ako matatanggap ulit ni na Mama at Papa. Kita mo tong bata na to. Pwede ba namang hindi? Wala ngang ibang bukang bibig ang mama mo kundi ikaw mula nang umalis ka sa puder nila. Ma-pride lang talaga ang anak kong yon kaya hindi nakikipag-ayos sa'yo. Pero isinantabi na niya ang hinanakit niya nung mabanggit ko sa kanya na kailangan mo ng isang ina ngayon dahil sa pinagdaraanan mo. Buti ka mo nakinig. Alam mo naman ang mama mo, sakit din sa ulo yun minsan. Thank you, Lola. Kayo po talagang guardian angel sa pamilya natin. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Hoy, hindi ka pwedeng mabaliw. Bata pa ang mga anak mo. Siyempre, joke lang po. Hindi po ako masisiraan ng ulo. Pipilitin ko pong magpakatatag alang-alang sa mga anak ko. Magsisika po ako para itaguyod sila. Ganyan nga. Proud na proud ako sa'yo, Lorelai. Ang laki na ng pinagbago mo. Mas naging mature ka na, hindi tulad dati. Ganun po siguro talaga pag nanay ka na. Wala kang hindi kakayanin para sa mga anak mo. Magbabago ka talaga para sa ikabubuti nila. Balang araw, ibabalik din sa iyo ng Diyos ang mga mabubuti mong gawa.
Siguro nga po ay blessing in disguise ang paghihiwalay namin ni Melmar ng ganon kaagad dahil hindi ko na kinakailangang maghirap ng matagal na kasama siya. Kaya nga kahit mahirap maging single mom ay kinakaya ko po alang-alang sa mga anak namin. Mabuti na lamang dahil nandyan ang pamilya ko. Lalo na po ang mga magulang ko, Papa Dudut, para umalalay sa aming mag-iina. Sa katunayan, mas naging close po kami ng parents ko lalo na nang magkaroon sila ng mga apo sa akin. Kahit malungkot, kahit mahirap, nagpatatag po ako, Papa Dudut, dahil gusto kong maging proud sa akin ang mga anak ko pagdating ng panahon. Kaya lang may isa pa po akong dilema dahil kung kailan nasasanay na ako nang wala si Melmar sa tabi namin ng mga anak ko, ay bigla naman po siyang nagparamdam sa ngayon. Ilang taon na rin po kasi ang nagdaan at hindi siya nagparamdam para magsuporta sa mga anak namin gaya ng sinabi niya noon. Tapos, mamukat-mukat ay inad niya ako sa Facebook at nag-message siya sa akin na gusto raw niyang makipagkita para ayusin namin ang pamilya namin. Sa totoo lang ay hindi na po ako interesado na pabalikin siya sa buhay namin ng mga bata. Pero paano kung nagbago na nga siya katulad ng sinasabi niya? Bukod doon, ayon sa kanya, ihiwalay na raw sila ng nanay ng anak niya sa labas. Sana po ay mapayuhan ninyo ako, Papa Dudut, at ipagpapasalamat ko po yon ng husto. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa Barangay Love Stories. More power sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lorelai. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.